Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Pahayag ito ni Congressman Ronald Pono ng National Unity Party. Sabi ni Teo, I don't know if kadramahan na naman ito, pero he is correct, meaning Congressman Pono, that in the absence of strong evidence, the impeachment will be summarily dismissed again in the Senate. Ito ang payag ng kongresista. In the absence of strong evidence, it will be very difficult for members of the NUP to vote in favor of transmitting the impeachment complaints of VP Sara to the Senate for trial. The NUP does not want to send a weak case to the Senate only for it to be summarily dismissed. Okay. So, drama ba ito o totohanan? Ito, opinion ko lang ito. As far as Congressman Pono is concerned, totohanan para sa kanya. Kasi palaging yan ang sinasabi niya. But, sa tingin ko, yung party as a whole, hindi sila katulad ng mga party sa US na Republican, Democratic, kung ano yung mapagkasundoan nila, ay yun na yun. Lahat to the line. Dito, wala tayong ganyang kalakas na party system. So, ang mangyari, sa tingin ko, conscience vote. Hindi nila ma-dictate sa mga members ng NUP. Tinignan ko, ni-research ko, nasa 37 ang kongresista na members, 37 NUP members ang nasa Kamara ngayon. Tinignan ko, si Congressman Benny Abante, member ng NUP. Yang Congressman Lawrence Defensor, member ng NUP. Yan yung mga bigatin sa Kongreso na tingin ko lang atat na ma-impeach si VP Sara. So, wala akong nakikitang unified vote ng NUP pagdating sa impeachment. But sana, papakinggan nila si Congressman Ronaldo Pono. Dahil he's a respected member of the party. Siya nga ang chairman. Malaking bagay yun. Pag may meeting sila at sinasabi niyang ganito, tama nga naman. Bakit mo isa sa kapalaran bilang kongresista, no? Kung ako ang kongresista, madali yung mag-impeach kay VP Sara sa Kamara. Kailangan titignan ko yung mangyayari sa Senado kasi doon ang judgment. So, ilan bang senador na handang mag-convict kay VP Sara? Tingin ko kakaunti. Ang mga sigurado lang dyan mag-convict, yung 3 dilawan. Hontiveros, Bam Aquino, and Pangilinan. Sigurado yan. Nandyan din si Soto at saka Lacson, 5. Although sinasabi ni Soto, depende sa ebidensya. Kung mahinang ebidensya, I will vote for acquittal. I don't believe so. Wala na akong tiwala. I'm sorry, opinion ko lang ito. Wala na akong tiwala kay Lacson. Dati, iniidolo ko. Ang taas ng respeto ko. Ngayon, yung treatment niya sa Brave 18 Marines, wala na. Sayang, si Sir Ping Lacson. So, 5 na. Magkapatid na tulpo. Sino pa? Mga diehard sa Marcos administration.
Meron pang isa o dalawa siguro. So, pinaka most number of senators na boboto for conviction is 10 sa tingin ko. Si Senator Lito Lapid, nakikiramdam lang yan. Kung baka mag-abstain pa nga eh. Punta ka sa safe. Oh, siyam na boto lang kailangan ni BP Sara para ma-acquit siya. Oh, nandyan no. Yung minority black. Siyam. Sulit yan. O di. Kaya, okay, sa Kamara, sabihin na lang natin na makakuha sila ng 1/3. But, pagdating sa Senado, basura. Opinion ko lang yan. I hope tama ko. Basa tayo sa mga comments. Chong Ho, the Constitution requires clear and credible evidence. Anything less won't stand. Impeachment naman ito, hindi naman kailangan yung evidence. Sa totoo lang. Depende sa political interest ng kongresista ba yan o lalo ng mga senador. Ako, re-electionist ako. Sinong mga re-electionist dyan? Juan Miguel Zubiri, Pia Cayetano, Loren Ligarda, sino pa yan? Gatchalian, 12 ang re-electionist. Baka nga si Senator Tulfo, grabe ha, dahil re-electionist siya, baka mag-abstain. O baka... So lahat ng re-electionist, hindi nila babanggain ang pinakamalakas na kandidato na magiging presidente sa 2028. Kaya, ebidensya, hindi ako maniwala. Kaya kay Senator Lacson, sinasabi niya, I will vote according to the evidence presented. Ito na nga, ang dami ng ebidensyang lumabas sa Brave 18 Marine. Sabi niya, mathematically impossible. Lacking in credibility. O, sige sir, kung wala kaming magawa. But then, legacy. How you will be remembered. Kaya yung mga post niya, pinagtatawanan siya. Kaya tinanggal niya na yung feature na hindi mo na mabibilang ilan ang tumatawa sa kanyang mga post. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagtayo sila ng mas ayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga tayo buslot ni Nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa kuan ani daghang salamat. Tinaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pare sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro Sumipro. o So kada adlaw kada ka trabaho. taga-adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Pahulay. So, magkasuporta na sa imong mga anak kuya.
Supporter mo yun. Wala gid pagpalit og bugas unsa pa dek kinahanglan Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. bugas ra gid. Sa pananghero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabudgetan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ra gid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.